Hello. Hello po, good evening. Good morning in the Philippines. Ay, good morning na po pala. I don't know if you're calling from the Philippines. Are you calling from the Philippines? Yes po, from Oh, Philippines po. Hindi ko okay. lang po talaga alam na yung day kasi I'm working at night po. Okay. What is your name? Tawagin niyo na lang po ako sa name na Erica. Erica. How do you spell the Erica? With the C, with the K, or just the C, or just the K? With a K po. So, Erica. And ilang taon na si Erica? I am 28 po. 28. And we're in the Philippines. Are you calling from? Las Piñas po. Las Piñas. Okay. Anong oras na dyan? 1:19 a.m. Siyempre alam ko na sa Pilipinas. Ito naman. Si Patola, no? Si Patola. Ano ba? Presence of mind, ha? Oo. Di ba Pins? Nakaka-tense po. Hindi, ano lang. Ano lang kita tawag nito? Tinesting lang kita. Oo. Parang may pinagdadaanan ka nga eh. Hi. Meron ba? Meron po. Sobrang bigat po. Okay. All right. Well, I hope I can be of help. Anong ginagawa ba ni Erica sa buhay? You said kanina you just work at home. Yes po. I'm working for a back office po sa isang international company po. So pang nighttime ka. Opo. Mm. Okay. So naka-duty ka ba ngayon? Yes po. Pero naka-break lang. Naka-lunch po ako ngayon. Okay. All right. Are you married? Do you have a boyfriend? Ano ba? Complicated po. Kasi Yan ba yung pag-uusapan natin? yes po. Okay. Okay, tell me. I'm not sure po kung itutuloy ko pa po bang ilaban to. Kasi for me po, 8 years na kami. Mhm. Kaso, for him po, matagal na kaming wala. He's living a single life. Actually, hindi naman po totally single life kasi may girlfriend po siya ngayon. Pero ako po, nilalaban ko po siya at yung anak namin. Anong ilalaban mo? May jowa na siyang iba. Meron po kaming anak, kaya Well, for me, that does not give you the merit to just be, para maging enough sa'yo to be the second best. Para mong ginagamit na kasangkapan yung anak mo to make him stay sa buhay mo or maybe to have a claim sa buhay niya kahit na alam mong may relasyon na siya sa iba. May anak kayo. You are parents of a kid. That's it. opo. Paano mo ilalaban? Bakit nagkikita pa ba kayo? Hindi na po. Pumupunta po ako sa kanila weekend. Dinadala ko po din yung anak ko. May tanong ako sa iyo, ma'am, sa bagay na yan. Pag hindi mo ba dinala yung anak mo sa bahay nila ng weekend, magkikita ba sila magtatay? Hindi po. Bakit parang Hindi rin. bakit parang ipinipilit mo yung anak mo sa kanya? Hindi ka ba niya sa anak mo? Na kailangan mo siyang ipilit sa tatay? Yun nga po. Kasi nakikita ko po. No. Anong yun nga po? Tinatanong kita. Hindi ka ba nahiya? Hindi nila sa anak mo, sa sarili mo, that you have to shove it down his throat to be a father to your kid? Kasi ang tanong ko sa'yo, pag hindi mo ba dinala yung anak mo doon, magkikita ba sila? Sagot mo, hindi. So, bakit mo parang, di ba nakakaya sa anak mo yan? Sobra po. Then why do you do it? Mahal ko po kasi siya. Eh, may girlfriend na ang iba.
Look, I am operating in the premise of your question. Itutuloy ko pa ba bang ilaban o hindi na? Hindi na, syempre. May jowa ng iba eh. Hindi ka na parte ng buhay niya eh. Kailan pa kayo naghiwalay? Kailan pa ba? Naghiwalay po kami 2023 Tagal na pala eh. po ko noon. Sumama siya sa ibang babae. Mhm. Yung year po nung time na halos magkagulo po sa side ng family niya kasi nga po hindi po sila naniniwala sa broken family. Mhm. Obvious naman po na talagang ayaw na niya. Mhm. Gini-give up na po talaga niya ako. Nilalayo niya yung loob niya sa akin. Ako po talaga yung lumalapit sa pamilya niya para Okay. ma-win back po. Pero ngayon po, nakita ko po na na-inlove po siya sa babae na sobrang layo po sa akin. Yung babae po na nakilala Stop. niya ngayon. Ilusyonada ka, no? Saan mo kinukuha yan? Lalaitin mo yon, babae na yon, ang layo sa'yo. Bakit? Na nga, ipinili na nga yung iba eh. Kahit pa halimbawa, gumawa siya ng poste sa Rojas Boulevard. Diba may poste ng Meralco doon? Papa Jackson, ginawa niya yung poste ng Meralco sa Rojas Boulevard. Ang bottom line nun, mas ginusto niya yung kaysa ikaw. You are a little bit condescending to say na, ano yung sabi mo? Malayo po siya sa akin. What? Ano ba sabi mo? Actually, hindi po siya less. Mas more po yung babae. Ano po siya? My point is, why do you compare yourself to the girl? Why do that? Hindi ka ba na-offend? Hindi ka ba na-offend para sa sarili mo na kino-compare mo yung babae sa'yo? Ha? Ano ka ba? Hindi ka ba nalulungkot sa part na yan? Sobrang nade-depress po. Diba? That you have to compare yourself to that girl? Give up na po talaga ako. Kasi minessage ko na po. No. Give up is not the right term. Give up is not the right term. The right term is not give up. Acceptance is the right term. Anong pinag-isabi mong give up? Acceptance. Acceptance is the right term, hindi give up. Anong give up? Ba't ka umiiyak? Ito na po siguro talaga yung tamang desisyon. Kasi last night nandun din po ako. Nagiinuman po kami ng mga kamag-anak niya. Mhm. Pero sa po talaga tinataboy po ako. Talaga. Kasi nga may girlfriend siya, magagalit yung girlfriend niya. Ano ka ba? Kahit naman sino girlfriend niya, magagalit yung girlfriend niya. Di ba? Opo. Look, ganito ano. Ano daw niyan, Erica? Nalulungkot ako because you are so detached from the reality. And you have devalued yourself so much. Bakit mo din devalue ang sarili mo? Hindi ko maintindihan to. Ha?
Ipaliwanag mo nga sa akin to. I think ang problema ko po, hindi ko pa po talaga tanggap na Andun na tayo, di mag-iyak-iyak ka sa bahay mo. Hindi yung sinisiksik mo yung sarili mo doon kada weekend. Di ba nakakaya sa anak mo, pinipilit mo siyang ilapit sa tatay, yung tatay effortless? Di ba nakakaya sa bata? nakakahiya po. Totoo, nakakaya sa bata. Malalang nakakaya sa bata. Di ba? Opo. I have a question for you. Sabi dito ng mga nag-comment, kasal ba sila? Doesn't matter kung kasal eh. Kung ganito na yung trato sa'yo, ano pang point ng pagiging kasal nyo? Yun nga po eh. Tumagal po kami ng ganun katagal pero never po siya nag-isip na pakasalan ako. Tapos nalaman ko pa po. Kasi nga, wala siya nakikitang vision na included ka sa kanyang panghabang buhay. So you cannot even start arguing that point. Nalaman ko pa po na balak niyang pakasalan yung girlfriend niya ngayon. Nakita ko po dun sa post ng bata. Yes. At karapatan niya yon. Karapatan niya yon. Wala kang pa pwedeng gawin para tutulan yon. That is his right. The only thing ang tanging bagay na nagdudugtong sa inyong dalawa ay magulang kayo ng isang bata. Wala kang pakialam doon kahit anong gawin niya. Kahit magpalagay pa siya ng noo, o maging puno siya ng pakak. Alam yung pakak? Kamanse, wala kang pakialam. Ang may pakialam ka kung paano siya magiging tatay sa anak mo. Yung sustento, yun. That you can demand from him. Pero wala kang pakialam kung siya magpakasal. That's none of your business. Yung alin? Yung girlfriend niya po. So inaaway mo din yung girlfriend? Mini-message ko po siya sa Ay. niya. Pero hindi niya po ako pinapansin. Oh, kasi nga, you are just a desperate ex-girlfriend. You are just a desperate ex-girlfriend. Diba? Someone na hindi matanggap. Look, he is gone. 2 years na. 2023 pa. Jumawa na. Di ba hiwalay kayo 2023? Tama, mali? I'll tell you something. I want you to listen carefully, ha? Opo. And I'll tell you this because I want you to realize something. He stopped loving you 2023. That's 2 years ago. Okay. Had it been, tinanggap mo sa sarili mo na wala na kayo after niyang makipaghiwalay ng 2023, you could have at least found someone to love you again. What did you do? You spent the next 24 months offering yourself to a guy who does not see your value. At anong ginamit mo? Kinasangkapan mo yung anak ninyo. Naiintindihan ko na gusto mo dalhin yung bata ron para makita yung magtatay. But, wag tayo maglokohan dito. Dinadala mo yung bata ron kasi gusto mong i-assert dun sa girlfriend niya na may karapatan ka sa buhay niya kasi may anak kayo at yung family ikaw pa rin ang gusto. That doesn't matter. Kahit gusto ko pa rin ng barangay chairman nila o yung barangay tanod sa lugar nila kasama ng pamilya niya, it does not matter.
want to be with you anymore. Look, Erica, there's still Tama po. you wasted 24 months of your life. There's no getting it back. Hindi mo na pwedeng baguhin yung, di ba? Hindi mo na pwedeng baguhin yung or bawiin yung nawalang 2 taon ng buhay mo. But you can stop now. Today, you can stop wasting your time. And I think you should stop wasting your time. May kasalanan din po ako dun sa babae kasi sinisira ko po siya dun sa parents po ng daddy ng anak ko para hindi po siya makapunta dun. Well, nandun na yun. No? Sige, sa puntong ito, intindihin natin na to a lot of times, you were irrational. Tama? Opo. Okay. But you can stop doing it today. Pwede mo nang tigilan. Tama, mali. Tama po. Naawa ko sa'yo. Totoo. Nakakaawa ka. Eh di nung hapon, nandun ka na naman sa kanila. Opo. Tapos, malamang yung treatment niya sa'yo, cold, tama? Opo. Hindi po ako pinapansin. Of course, ayaw niya kasi sa'yo eh. And he has all the rights na huwag kang kausapin. Ba't ka naman niya papansinin? May girlfriend na siya eh. Ayaw kong sabihin to pero yan, sinabi na nila. This is called obsession more than anything. Alam mo, Erica, be obsessed with your own growth. Yung ikaw mismo. Mag-grow ka bilang tao. Huwag ka nagsusumiksik ng sarili mo sa isang taong ayaw sa'yo. Ano ka ba? May making sense? Opo. Kailan mo ito titigilan? Ngayon po, titigilan ko na. Ako, masaya ako na naging instrumento ako para ako, matagal mo nang alam to eh. Hindi mo ako naniniwala today lang to eh. Tama? Opo. Siguro, alam mo, Eric, ang pinakamasakit na part is when you get used to abuse. That's the first painful, no, that we can ever go through, no, when we get used to the abuse. That's the number one. Alam mo yung pangalawa? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Opo. When we are already willing to be abused. Willing ka na eh. Nagmukha na siyang game sa'yo. Nakikipagpaligsahan ka na. Naawa na po ako sa sarili ko. Kasi ginagaya ko po siya yung girlfriend ko. Lahat ng nakikita ko na suot niya, ginagawa niya, ginagaya ko na po. Alam mo ba sa lalaki nakaka-turn off yan? Totoo. Nakaka-turn off yan. Nakaka-turn off. Malalang nakaka-turn off yan.
Nakaka-turn off yan. Well, okay lang. Kasi ano naman, it stops today. Tama? Opo. Well, make me proud of you, Erica. You are young. You are just 28 years old. Tama, no? Opo. No. 28 ka pa lang. There's so much in life there's so much in life you will achieve. So please, no? Achieve a lot of things. Maging obsessed ka sa sarili mong growth. Be obsessed with okay? Opo. Mm. Well, thank you. Kasi kahit pa paano sa akin mo to hiningi, no? Itong usapan na to. Kung alam mo, Erica, yung mga pagkakataon, naglalakad ako sa isang mall o sa isang public place, sometimes people would just go ahead and approach me and say, alam mo, thank you napayuhan mo ako, nakamove on ako. And isa nare-realize ko na I become a footnote, no? Nagiging footnote ako sa buhay ng ibang tao. And I'm telling you this because medyo self-serving ito. I want to be a footnote sa buhay mo. No? Kahit doon na lang muna tayo mag-umpisa. Kahit kung hindi mo makitaan ng value na titigilan mo na to, kahit para sa akin na lang kasi pinangako mo sa akin. Kahit tawag pa kay Papa Jackson, gagawin ko to, doon na lang muna. Opo. Kahit doon sa footnote na lang yun. Even if it's self-serving sa akin, tatanggapin ko na. Umusad ka lang sa buhay. Until you find better meaning. Because you deserve so much more in life. You deserve so much better in life. So much more in life. And all the things you deserve, you will not have sarili mo, hindi ka naniniwalang deserve mo yan. Okay? Okay po. Anyways, I'm so proud of you. It starts today. Tama? Yes po. Yay! Ay, nako. May anak ka, mag-focus ka dyan. Huwag mo ipilit yung bata sa kanya. Mahiya ka sa bata. Alright? Opo. Salamat po. Make me proud. One day, I want to talk to you. I might not remember our conversation, but I want you to tell me. Okay? Opo. Salamat po, ma'am, sa pagtawag. Salamat din po. Bye-bye po.